Ang buhos ng emosyon ng mga kaanak at kaibigan ni Emerson nagsimula bago pa man sila makarating sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Malambing, mabait at mapagmahal na anak. Kaya sa ngayon ang aking katawan ay pakiramdam ko unti-unti ring naaagnas ang aking katawan. Totoo yan. Bilang bahagi ng pag-alala sa 44 na taon ng buhay ni Emerson, isang misang idinao sa Holy Family Church sa Barangay Rojas kung saan nagsilbing kagawad si Emerson. Sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya, pilit na nagpapakatatag si Attorney Oliver Lozano na nangakong itutuloy ang paghahanap ng hustisya sa anak. Promise that she will bring justice and we will do that before God and men at home. Sa pagpapatuloy na investigasyon mula Dinalupihan, Bataan ay inilipat ng sinunog na Kia Carnival van ni Emerson sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga para inspeksyonin ng Soco Region 3. Lumilitaw naman sa pagsusuri ng Bureau of Fire Protection na di bababa sa 1 galon ng gasolina ang ibinuhos sa sasakyan, dahilan para matusta ito ng ganito. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Ama ni Benson Evangelista nakakatanggap daw ng banta sa kanyang buhay. Sa kabila nito, patuloy daw makipaglaban si Arsenio Evangelista para mabigyan ng hustisya ang anak. Darito ang report ni Julio Segovia. Anak, uwi na kita. Para hindi tayo sigurado. Uwi ko na to. Hindi tayo sigurado. Para hindi tayo sigurado. Bago pa malaman ng ama ni Emerson Evangelista ang nangyari sa anak, nagsalita na ito sa media para tulungan sila. Dito raw nagsimulang makatanggap ng pagbabanta sa buhay si Mang Arsenio. Mula raw nang matagpuan ng kanyang anak, 5 magkakaibang numero raw ang nagte-text sa kanya. Text messages ang yabang mo, pamidya-midya ka pa. Susunod ka na. Pero di raw natatakot si Mang Arsenio. Ipaglalaban daw niya ang kanyang anak. Magkagayunman, binigyan na ng pulisya ang pamilya Evangelista ng dagdag na seguridad. Lahat naman tayo mauuwi dyan eh. Diba? Saka ako, for Benson, hindi ako natatakot because pinaglalaban ko yung anak ko. Ako, kahit kung may security man ako, wala, okay lang. Matapos ma-cremate ang labi ni Benson, balak daw ng pamilya ng mga ibang bansa. Pero ni kailan may hindi raw nila isusuko ang laban saan man sila makarating. You have to take all the risks di ba? Tatay ako eh. So, pangako ko sa anak ko, gagawin ko yun eh. Hanggang dulo laban. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Sa ibang balita, 6 na taong gulang na batang babae ginahasa at pinatay sa Candaba, Pampanga. Naharap sa reklamong rape at murder ang suspect na hawak na ngayon ng mga pulis. Narito ang report ni Salima Refran. Lit-lit ng anak ko. Dinali niya pa yung kamay. Sukat pang busalan niya yung bibig na. Sa lit ng anak ko, walang kalaban-laban sa kanya. Ang laki-laki niya. Ito ang maghahalong pait at pagtangis ni Aling Jovi sa pangahalay, pagpatay at pagtapon sa ilog ng 6 na taong gulang na anak na si Ashley. Lunes ng gabi, hindi nakauwi sa kanilang bahay si Ashley matapos utusan sa tindahan. Hinanap siya ng pamilya, mga kaibigan at halos buong kabarangay. May nakapagsabi na ang huling nakitang kasama ni Ashley ay ang 20 taong gulang na si JR Bacunawa. Magkapit bahay sila. Trabahador ng isang itikan si JR. Sumama pa raw si JR sa paghahanap kay Ashley. Noong una, itinanggi ni JR na may kinalaman siya sa nangyari hanggang sa halugugin ang kubong tinitirhan niya. Immediately, pinuntahan yung kubo. Doon nakita yung paper ng tsinelas at saka yung headband ng bata sa kubo na tinitirahan ni JR. Pagdating sa barangay hall, itong suspect ay inamin niya na siya ang may kagagawan. Sa kwento ni JR, kinaibigan niya si Ashley, binibigyan ng barya-barya hanggang sa makakuha ng tiempo. Ginahasa raw niya ang bata pero nanlaban daw kaya pinatay niya. Hindi ko nga po naisip po, kahit pumasok po sa utak ko kung ganun po eh.
Pero pinagsisihan ko na po lahat po. Dito umano sa loob ng kubong ito nangyari ang pangahalay at pagpatay sa bata. Matapos isagawa ang krimen, marahil wala nang naisipang pagtatapunan ng bangkay ang suspect. Kaya naman sa ilog na matatagpuan malapit dito, itinapon ng suspect ang katawan ng kaawa-awang bata. Nakabusal ang bibig ng biktima, nakagapos sa mga kamay. Nag-iisang anak si Ashley. Pinagdadasal ko na lang. Sana masaya na ngayon yung anak ko. Sa araw-araw, alam ko sasama niya pa rin ako dito. Sana po alagaan po niya si Ashley. Sayang din po yung pangarap ni Ashley. Paano makapag-aral na mabuti? Naharap sa kasong murder at rape si JR. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Samantala, Makati Police nagsagawa ng reenactment sa nangyaring pagtangay sa sasakyan ng pinsan ni dating Senador Mar Rojas sa si Margarita Flores. Bahagi pa rito na isinagawang investigasyon sa nangyaring carnapping. Darito ang report ni Steve Dailisan. Kuha ito ng CCTV ng Ayala Land Corporation na nakalagay sa Ayala Museum nung maganap ang pangangarnap sa itim na Toyota Land Cruiser na pag-aari ng restaurant owner at pinsan ni dating Senador Mar Rojas na si Margarita Flores, hating gabi ng Miyerkules. Ang sasakyang nakasindi ang headlight, ang hinihinalang ginamit na getaway vehicle ng mga suspect. Pero dahil madilim sa lugar, hindi gaanong maaninag ang aktwal na pangyayari. Ang sigurado lang sa ngayon, may dalawang SUV na getaway vehicle ang mga suspect. At present, medyo we're still facing a blank wall. We're still trying to establish or explore all other angles. Mas naging malinaw daw sana yung kuha ng CCTV camera kung gumagana lamang yung dalawang ilaw na nakakabit sa posting ito. Ang kaso, matagal na daw itong pundido at hindi pa napapalitan. Isa pa sa rekomendasyon ng Makati City Police sa mga establishmento dito, i-upgrade na yung kanilang mga CCTV camera para maging malinaw pa rin ang resolusyon o ang kuha nito kahit nasa gabi. Pinayuhan na rin ng Makati Police sa mga establishmento na magdagdag pa ng security personnel. Definitely do that. And beef up yung sa partnership namin with the police. Ang pag-asa ngayon ng pulisya, nakasalalay sa isa pang CCTV video mula naman sa katabing building na nakuna ng pagdaan ng Land Cruiser at dalawa pang SUV. Kukunan din daw ng testimonya ang kasamahan ng driver na si Roberto Villanueva na nakakita rin ng insidente. Nagsagawa ng reenactment ang Makati Police Anti-Carnapping Unit mula sa paglapit ng dalawang suspect kay Villanueva hanggang sa pagtutok sa kanya ng baril at pagtangay ng sasakyan. Yung reenactment na yun, makikita nyo na yung manner, di ba? Yung mode o yung scheme ng mga carjacker, di ba? Na automatic na bigla kang tututukan at gunpoint. Mukhang hindi ito by chance na nakita sila, tinutukan kaagad. Maybe it was planned, yung routine nila na case, nag-conduct ng surveillance siguro. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Driver ang sasakyang nakabundol sa empleyado ng GMA Network sa Timog Avenue. Pinaghahanap na. At isang hot air balloon naglanding sa dagat sa Australia. Pauli, tutok lang sa unang balita. From the #1 soap company in the world, nandito na ang revolutionary new liquid soap technology ng Vaseline. New Vaseline 2-in-1 Skin Soap. Germs out, nutrients in.